mga kababayan, ma'am sir, good morning pa rin. This is Jam, the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. So today is the January pali lang 3, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may Santo Niño Parish Church sa may Zabarte Street, Barangay 176, Bagong Silang, Caloocan. At dadalhin po natin yan sa may Robinson's Novaliches, sa may Quirino Highway, Pasong Putik, proper Quezon, Novaliches, Quezon City po yan. Okay, so magpawalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin ay kausan at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakasakaling man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang konti pag nakuha na po natin sila. Yan, so makinig tayo ng mga nagbabagong balit at mga talakayan. Malaki rin po ang pinabas. Yung detergent, sapat po sa inyo. Okay. Ang balitang yan. Alis na tayo sa bahay na to. Kaya ang Pilipino allowance tuwing session break, tulad ng ulan, pasko at mahal na araw. Iba pa ang income sa buwan ng walang alokasyon para sa maintenance and other operating expenses o MOOE na natatanggap po ng mga kongresista. Sinabi ni Chanco na simula na maging kongresista siya noong 2010 ay nadadala niya ito at posibleng matagal nang umiiral. Ang ganitong sistema, hindi lamang sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Dagdag pa ng mababasang wala siyang tinanggap na anumang bonus itong nakaraang Pasko, pero aminadong nakatanggap ng 1.5 milyong piso noong ulan. Bago ang pag-amin ni Chanco, una ng kinarasyon, Ibataga ng Representative Diablo Davite ang 2 milyong piso inilabas ng Kamara bilang Christmas bonus para sa mga mababata. National Anti-Poverty Commission inilatag ang plano laban sa kahirapan. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Chanel Salazar. Ibinahagi ng National Anti-Poverty Commission ang mga pangunahing hakbang ng pamahalaan laban sa kahirapan nitong nagaang taon. Ayon kay National Secretary Lopez Santos III, ipinatutupad ng National Anti-Poverty Action Agenda alinsunod sa batas sa lulungan sa NAFI. Layo ng programa na tugulan ng iba't ibang sanhi ng kahirapan tulad ng kakulangan sa trabaho, serbisong panlipunan, maayos na pamamahala at pangangalagaan sa kalikasan. Nasa magiging pinatutupad din ng National Anti-Poverty Justice Plan na nakakuha sa mga pangunahing pangangailangan ng mamamayan tulad ng edukasyon, kalusugan, trabaho, pamahal at sapat na pagkain. Pagiging ng NAFI na mga daga ang pagtutulungan ng mga ahensya ng gobyerno makatulong direct ng mga kasulong ng pulitan na nangangailangan. Kasama mo sa DINEC sa RNN Sila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak RNN. Foreign Assistance Project o FAP o FAP, pinakamainam na paraan para maiwasan ang irregularidad sa pagkapatupad ng mga proyekto ng pang-infrastruktura. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Ray Mariano. Continue straight at the first intersection. Then, in 100 meters, turn left. Head north, then in 100 meters, turn left. In 90 meters, turn left. Ayun po.
then turn left onto phase 1 Sabang. Banka. Pinag-iiba na pinapapaloob sa 2026 national budget ng Ministry ng Kongreso ang 130 million pesos na pondo para sa feasibility study ng nabanggit na Luzon, Visayas Bridge o kaya ay standalone project. Kasama doon sa CCSL, RNN Manila, Dali Madrid, Bayani, Patak, RNN. Itinagili House Deputy Majority Leader at Lanao del Sur Representative Tia Alonso at yung ang mga kumakalat na impormasyong may nagmamag yung kudeta na liderato ng Kamara. Ay kaya't yung walang banta sa pwesto ni House Speaker Faustino D. III at hindi rin totoo na ilang ang speaker sa mga kampo mababata. Kaya, nakipag-usap din sa mga miyembro ng Kamara na patunay na matatag at samahan ng House of Representatives. Pero para kay Acting First Party List Representative Antonio Tino, patunay ang pagkaputak nila chismis ng kudeta na hindi gaano buo ang koalisyon ngayon sa mababang kapulungan. Isa sa mga tinitingnan kainin ni Tino ay ang issue sa flood control scandal. Kinopirma The ng flood sa Department of flood Foreign scandal. Affairs na walang Pinoy ang apektado ng gulo ngayon sa Iran. Nag-ikada rin ito ng inilabas advisory ng DFA sa mga Pinoy ukol sa malawakang kilos protesta sa Iran dahil sa taas presyo ng mga bilihin at pagbagsak ng halaga ng kanilang pera. Sa ngayon ay patuloy na pinapasaya ng pamahalaan ng sitwasyon ng nasa 800 Pinoy sa naturang bansa. Nakipag-ugnayan sila sa Embahada ng Pilipinas sa Tehran at mga otoridad para masiguro ang kaligtasan ng mga Pilipino doon. Nanawagan din ang DFA sa mga Pinoy sa Tehran at iba pang lugar sa Iran na mag-monitor sa mga official channel at iwasan ang mga rally. Batay sa mga report, nasa 6 na ang nagkawidan sa mga kilos protesta sa Iran. Philippine Embassy sa Switzerland patuloy na nakikipag-ugnayan sa Swiss authorities para alamin kung may Pinoy na damay o nadamay sa malagim na sunog sa Grand Montana. Detalye ng balitang yan mula kay Raja Conjoy, Adra. May susunod. Yan, so na-drop na natin sila. Hindi tayo nakapag-play. Kumaliwa sa Robinson's Nova Market. Alam na natin ang dahilan Pagkatapos kumanan sa 127 kung bakit di tayo Quirino Highway. nakakapag-play. Ano? Yan, maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Ingat. God bless. Paalam po muna. Pansamantala. This is Jam pa rin. The Filipino Channel. Ang inyo pong nagkuhan. Paalam po. Upload pa rin naman natin yan. Kumanan sa 127 Quirino Highway. Kahit pa paano okay naman. Nakapag-play pa rin naman tayo. Ayan, at teka lang, kasi galing tayo sa sakit, kaya tayo ay nagpapagaling. Alas 12 na, kaya tayo ay magpalakas. Kakain tayo. Huwag muna tayo magpapalipas ng pagkain para tuloy-tuloy yung ating Pagkaraan ng paggaling. 700 metro. Hindi na tayo magbalikan. Kumanan sa Mahirap pang balikan ng Mindanao Avenue. trangkaso. Nangyari na sa akin yan sa Saudi. Ay, naku, sihirap. Mas lalong malala yung balik kaysa nung una. Hirap yun. Lalo pa nasa Saudi siyempre wala kang ibang aasahan doon. Makakasama mo naman kasi hindi lahat-lahat naman kayo doon may trabaho. So, iba ang pamumuhay pag andito talaga sa sariling bayan. Oh, grabe yun. Hindi makaantay. Traffic. Ay, mabusina ka na. Yan yung mga taong disiplina. Nakikita yung disiplina sa mga ganyang asal nila, no? Yung magbusina pa yung dire-diretso, yung hindi nire-respeto yung binubusinahan mo, ganun. Yan, hindi naman yung respeto yan. Yung mga bastos na tao. nasa likod yung bubusina, ha? Hindi yung nasa ano. Ay, may booking tayo. Sige, i-serve muna natin ito. Arriving in 6 minutes at 12:54 p.m. This route is toll-free.
So muna natin ito. Wala, ang layo ng ikot pala nito ah. Sa SM. Teka lang. Baka pwede dito naman. Wala nga, ang layo pala ng ikot. Okay, so gagawa na lang po natin yung ibang video. Ito ang ating susunod na mission. Paalam po.